Good day woodworkers, dito naman tayo, meron tayong electric nailer from Powerhouse. This video is not sponsored by Powerhouse, so review lang natin kung paano ginagamit at gaano kalakas po itong electric nailer. So 1800 watts siya, yung rated power niya, and rated voltage is 220 volts, rated frequency 60 Hz, and operating pressure 30 TPM. And then, yun, ang kasama niya sa box is syempre itong electric nailer natin. Then, merong user manual and technical specification. At warranty card from Powerhouse. Ito, warranty card. And then, meron siyang kasama ito para sa pag-troubleshoot kung sakali magkaroon ng problema yung ating electric nailer. So si Powerhouse, ito yung kanyang electric nailer para mag-load ng bala. So press mo lang ito. So press mo lang yan kung saan na siyang bubukas, and then dito ka maglo-load ng bala. Once loaded na, lagay mo lang siya doon, automatic siyang maglalak ng pusa. Then, meron siyang safety feature na hindi mo siya makakalabit hanggat hindi mo siya pinipindot dito. So, once na-click to, saka pa lang siya mag-trigger. And then, additional feature niya is hindi mo rin to magagamit ng hindi naka-on dito. So, two safety feature ni electric nailer ng Powerhouse is hindi mo siya mati-trigger once na hindi mo napindot to at hindi naka-on to. Okay? So, safe na safe siya. Ito naman yung pressure niya, kung gaano kalakas yung impact ng nail dun sa wood natin. From 1 up to 6 yung maximum niya. And then yung nail na pwede natin gamitin sa kanya is up to 30 mm. Meron tayong brand new. Ito yung ginamit natin ng brand new. Ito yung maximum niya. So, ito yung maximum height ng nail na pwedeng gamitin dito. So, once na niload natin yan, lagay lang natin yung ganyan, and then loaded na yan. So, try naman natin siya sa kahoy. Try natin siya sa kahoy yung different settings niya. Kung gaano ba kalakas yung nail gun na to. Okay, testing muna natin sa setting number 1, and then nakasaksak na to, plug na siya. So, hindi na i-trigger. Hindi lumalabas yung nail kasi hindi pa natin pinipindot to, saka hindi pa natin na-on to. So try muna natin sa 1, then on natin. So on na, nakailaw na siya. And then kahit naka-on na, hindi pa rin siya nati-trigger kasi hindi pa natin pinipindot ito. So try natin yung setting number 1. Ito yung setting number 1. Try natin number 2. Click muna, and then ito. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. And number 6. Okay, off muna natin.
So, ito yung settings niya from 1 to 6. So, this is the number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita nyo naman yung baon niya dito. So, baon na baon naman siya. Yun nga lang, tingin ko kailangan natin maglagay or mag-apply ng pressure para mas bumaon yung ating nail. Try lang natin. So, on muna natin. Try natin sa 1 with pressure. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ito yung settings natin from 1 to 6. So, nakita naman natin itong number 1 is angat na angat siya. Then number 2, 3, 4, 5, and 6. Maganda yung pagkakalubog niya once na nakapag-apply tayo ng pressure. So, ito siya sa likod. So, halos pantay-pantay naman siya. Check lang natin yung same technique kapag nilapat naman natin siya dun sa isa pang piece ng wood na pagdidikitin natin. Try lang natin to. So, settings number 1 on natin. With pressure 1. Hindi pa siya kumapit. Try natin sa 2. Then try natin sa number 3. Hindi pa rin siya kumapit. Yun, kumapit na siya. Number 4. Number 5. And number 6. Okay, ito yung baon niya ng nail natin from 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So, from 1 to 4, lubog na lubog siya. Maganda ang kapit. Matibay. Saka, hindi rin naman siya nag-crack. Unlike dun sa ordinary na pako. So, try lang natin na continuous kung try lang natin sa 4. Okay. Yun. So far, okay naman yung lubog niya. Makapit na makapit din talaga. Then, yun yung review natin sa Powerhouse. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang negative issue dito. So far, so good naman yung items yung item na nabili natin sa Powerhouse. Okay? So, click like and subscribe lang tayo sa Modernong Karpentero para sa more updates and more reviews. Thank you!